Hello, hello. Magandang hapon. Magandang gabi, magandang umaga kung saan po man kayo naroon. Kayo po na mga nakasubaybay sa Facebook Live ng Rema Philippines. Nandito po tayo sa series po natin ng mga panalangin ni Pablo. Nung mga nakaraan po, pinag-aralan natin yung panalangin ni Pablo sa mga taga-Colosas. Ito po ay God-given prayers. Pinili po ng Holy Spirit na ilagay ito sa Biblia o isama ito sa Biblia kasi ito po ay panalangin, ito yung desire, ito yung gusto, ito yung request, ito yung kalooban ng Holy Spirit sa mga Kristiyano, no? Hindi po ito basta pinag-pray na lang ni Pablo. Ito po ay ibinigay ng Holy Spirit sa kanya na ipanalangin. Malaki po ang chance na ito pong mga prayers na to ay interpretation ng praying in the Spirit niya, no? At nandito po tayo sa Ephesians pa rin, no? Nung nakaraan, nandito po tayo sa Ephesians chapter 1. Ngayon, tatalong po tayo sa Ephesians chapter 3, no? Dito naman tayo ngayong linggo, dito sa Ephesians chapter 3. Simulan po natin sa verse 14. Ulitin ko po, ito ang prayer po ng Holy Spirit. Ito yung gusto ng Holy Spirit sa atin na dinaan niya kay Pablo. Maaari po nating ipanalangin ito, and actually po, ito po ay dapat lifetime prayer natin. Palagi natin ipagpe-pray para sa sarili natin at para sa iba. Simulan po natin sa verse 14. Ang sabi niya, dahil dito ako'y naninikluhod sa Ama. See, eto na naman, sabi niya gano'n, nagpe-pray na naman ako. No? Nagpe-pray na naman si Pablo sa Ama. Sino pinagpe-pray niya? Yung mga taga-Epeso rin. Bukod do sa Colosas, bukod do sa chapter 1 ng Epeso, dito pa rin sa hanggang chapter 3, andito pa rin yung prayers niya para sa atin. Sabi niya, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Dito po sa verse 15, pinakita po niya na may dalawang pamilya ang Diyos. No? Ang isa nandun sa langit at yung nandito sa lupa. So may dalawang family. Yung pong pamilya niya ron ay nandun na lahat, no? Yung mga nauna na. Pero dito sa lupa, pamilya pa rin tayo. Kaya nga, sabi niya gano'n, na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Alam niyo mga kapatid, kung hindi kayo nagkaroon ng loving Father, hindi niyo ma-appreciate yung pagiging ama ng Diyos. Nung sinabi ni Jesus, pinakilala ni Jesus ang Diyos na ama niyo. Sabi niya, your father, my father. Hindi na maintindihan. Bakit? Kasi ang naramdaman ng mga Israelita noon ay yung tapang, no? Yung galit ng Diyos na habang binibigay nga yung batas noon kapag may isang hayop na dumikit doon sa bundok, kailangan mamatay. Na ipinakita yung tapang doon. Pero ngayon sa New Testament, andun yung hindi nila maintindihan na ang Diyos ama namin. Hindi po na-build yung relationship na ganoon sa Israel noong unang panahon at sa kanyang bayan. Hindi. Pero nung dumating si Jesus, ito po yung tinuro niya. At ipinakilala niya ang Ama, ang Diyos bilang Ama. No? Kaya sabi niya ganoon na siyang pinagtutularan ng pag-aama sa bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Kaya nga sabi niya, binigyan niya tayo ng Espiritu na kung saan pwede tayong magsabi ng Abba, Father. Okay, so verse 16, sabi niya, hinihiling ko, ayan na naman, may sinasabi dito si Pablo, andito yung request, pero ito po ay a prayer na galing sa Holy Spirit. Huwag po nating aalisin sa isip natin yun, na ito po ay galing sa Espiritu ng Diyos na pinagdadaan niya kay Pablo. Ito po ang kahilingan, itong desire, ito ang kalooban ng Espiritu ng Diyos para sa atin. At sabi niya, hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Gaano ba kayaman ang Diyos? Gaano ba ka-great, kadakila ang Diyos? Hindi masusukat ito. Pero sabi niya, ayon dun sa hindi masukat na kayamanan at kadakilaan, ang kahilingan niya na palakasin niya kayo sa inyong buhay espiritual. Ito yung pinaka na isa sa pinaka desire ng Diyos sa iyo at sa akin. Ano yun? Yung malakas tayo spiritually. Bakit? Kasi hindi mo makukuha ang pagpapala ng Diyos kung mahina kang lalagyan.
Hindi mo magagawa ang pinagagawa ng Diyos, lalo na ngayon, yung malaking anointing, yung malakas na anointing na ibibigay niya sa katawan ni Kristo para magawa yung pinagagawa niya ngayong mga huling araw. Hindi mo magagawa yun at hindi ko magagawa yun, hindi natin magagawa kung tayo mahihina. No? Kumbaga, lagi ka na lang pinapalo up, lagi ka na lang sinusuyo, lagi ka na lang inaayo. Hindi natin magagawa yun. Paano mong lalabanan ang diablo kung andun yung kahinaan, hindi mo nga mabuhat yung espada? No? Tingnan niyo po, isa sa pinaka greatest na desire ng Diyos sa atin ay yung tayo po ay spiritually malakas. Malakas. Alam niyo mga kapatid, yung meron po ako napanood sa YouTube na yung isa sa pinakamatapang na asido. Alam niyo mga kapatid, yung asukal, nagiging lupa na tapos hindi pwedeng ordinaryong lalagyan lang o sisidlan lang ang pwedeng paglagyan ng asidong yun, yung sobrang tapang. Bakit? Kasi tutunawin niya lahat, no? Kahit tubig natutunaw dahil sa lakas nung asidong yun. At kung i-increase niya ang volume o i-increase niya yung anointing sa atin, marami pong mga masusunog. Yun ang isang dahilan. No? Naririnig ko po sinasabi ng mga propeta, kaya hindi niya ma-increase yung kapangyarihan niya sa mga believers kasi dahilan sa kahinaan, masusunog sila. At ito po, no, sabi niya ganun, napalakasin niya ang inyong buhay spiritual sa pamagitan ng kanyang espiritu. How? Yung Holy Spirit na nasa atin, sa isang translation po, sabi niya ganun, na napalakasin o sa pamagitan ng kapangyarihan niya, palakasin ang ating espiritu na nakatira sa atin. No? Mga kapatid, ang way ng doktor para pagalingin po tayo ay sa pamagitan ng gamot, tabletas na iinumin mo. I-intake mo siya o kaya ipapahid mo, pero intake mo siya through yung digestive system mo, lalabas sa katawan mo. Yun. Ngayon, sa mga albularyo, bulong-bulong. No? Papapasukin mo naman yung mga spirito sa katawan mo. Pag tinanggap mo yun, ngayon, yun yung bulong-bulong. Pero ang Diyos, pag nagpagaling siya, always through the Spirit. Kapag malakas ang espiritu ng tao, hindi tatalaban ng sakit yan. At kung lumapit-lapit ang sakit sa katawan niya, mapupuksa niya kagad. Ulitin ko po. Kung malakas ang espiritu ng tao, no, ng isang Kristiyano, hindi pwedeng mangyari ang hindi kalooban ng Diyos. Isipin niyo po yun. No? Ang way ng Holy Spirit, yung 9 gifts ng Holy Spirit, yung kapangyarihan ng Espiritu ay magmamanifest sa atin sa pamagitan ng Espiritu niyang nakatira sa atin. Kaya nga sabi niya, hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay spiritual sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Sa English po, sabi niya, strengthen with power through your spirit in our inner man. Ano, palakasin tayo ng kapangyarihan, strengthen, palakasin, no, ng iyong kapangyarihan, ng kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng Espiritu niya na nakatira sa atin. Yung Espiritu niya nagbibigay ng apoy, nagbibigay ng lakas, parang bitamina. Kaya nga mga kapatid, importante po na lagi tayong nananalangin sa Espiritu. Yung tongues, hindi pwedeng mawawala ito sa buhay natin. Ang dami pong mga Christian religions na hindi naniniwala dito, hindi ginagawa ito. Huwag na tayong sumama. Maging masipag tayo sa pagtatangs, maging masipag tayo sa pananalangin sa Espiritu. Sabi nga ni Pablo, nagpapasalamat ako dahil higit akong nagtatangs kaysa sa inyong lahat. Buong simbahan ng Korinto ang kausap niya. Masigit ang pagtatangs niya. Bakit? Kasi sa pagtatangs mo, sa pananalangin mo sa Espiritu, no, parang naka-charge ka. Katulad ng isang cellphone na nagpo-produce ka ng kapangyarihan. Saan ang gagaling yan? Saan lumalabas yan? Sa isip mo? Nagiging matalino ka? Hindi naman doon. Kundi doon sa Espiritu mo at maapektuhan niya ang isip mo, magpo-produce ng talino ito. Kaya nga sabi niya ganoon, follow the anointing. Okay, tapos ang sabi niya, yung anointing na yan na nasa inyo, nasa loob mo, saan ba nanggagaling yung anointing na yun? Sa Espiritu ng Diyos na nasa atin. At itong anointing na to ay napoproduce sa prayer, no? Sa pagtatangs. Kaya nga, nakakita po ako ng mga tao na ang hirap-hirap nilang magpatanggap ng tongues. Bakit? Kasi kulang sila sa tongues. Ang hirap-hirap palayasin ng masamang espiritu para sa kanila kasi kulang sila sa tongues.
Pero may mga tao po akong nakita na dahilan sa puspos, puno sila ng kapangyarihan sa pamagitan ng pagtatangs. Ang bilis magpatanggap ng tangs at ang bilis magpalayas ng masamang espiritu. No? Kaya nga, itong sinasabi niya, hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamagitan ng kanyang espiritu. Napakahalaga ng time na ito na puspos tayo at punong-puno tayo ng panalangin na sa iba't ibang wika. Verse 17, naway manahan si Kristo sa inyong puso. May nagsasabi po na noon na bakit nilikha ng Diyos ang mga tabernacle, no? Yung tabernacle. Bakit nilikha ng Diyos 'yon? Gusto niya tumira, no? Sabi niya, gawan mo ako ng isang tabernacle na kung saan ako'y titira. Alam niyo po ba, doon sa yung tabernacle na 'yon, tapos andun yung mga kasangkapan doon. Alam nila kapag andun ang Holy Spirit Alam nila pagka nandun ang Diyos, nakikipag-usap doon sa pare. Alam niyo mga kapatid, yung tabernacle na 'yon, wala na. Pero may bagong tabernacle. Ano 'yun? Ikaw at ako. Ang Holy Spirit, pinili niyang tumira sa atin. Hindi na yung building. Hindi na yung mga gusali, yung mga nagtatangkarang mga palasyong style ng simbahan. Hindi na po yun. Dahil ang pinili niyang tirahan ay ikaw at ako. No? Kaya nga sabi po ng Biblia, hindi niyo ba alam na kayong templo ng Espiritu? At ang Espiritu ng Diyos nananahan sa atin. No? Ito ang gusto niyang tirahan. Pero dahilan sa hindi natin maintindihan ang mga bagay-bagay, hindi siya makalabas. Ibig sabihin, hindi niya matunaw o ma-destroy yung mga gawa ng kaaway na nasa labas natin. Bakit? Mahina siya. Hindi sa term na mahina siya, kundi mahina nating ilabas siya. No? Ang laban po ay sa Panginoon. Hindi po sa physical yan o patalinuhan lang yan. Kung matututunan ng isang Kristiyano na palabasin, no, pakilusin ang Espiritu ng Diyos, yung mga problema nila ay matutunaw. Yan. Okay. Sabi niya gano'n, naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat. Isa pong desire ng Holy Spirit sa atin ay yung mag-ugat siya, yung maging malalim siya. No? Tingnan niyo po, walang nakalagay dito na ang gusto ng Holy Spirit. Marami kang pera no? Nasikat ka, marami kang material na bagay. Actually, wala kang mababasang ganon. Dito sa pinag-aaralan natin, sa ibang part ng Bible, meron yun. Bakit kasi? Kapag ka ang Holy Spirit po ay nagsimulang mag-ugat sa isang Kristiyano, kasunod ang kasaganahan. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nagsimulang mag-ugat sa ating mga Kristiyano, ang sakit nawawala na. At yung talino dumarating, at yung kaamuan, no? Yung kaamuan, yung pagiging relax ka. Tama ba yung term na ginamit ko? Yung pagiging maamo, mga bunga na yan ng Espiritu ng Diyos na nakatira sa atin. No? Yung kasaganahan, magiging bunga yan ng pagtira ng Espiritu ng Diyos sa atin. Yung kalusugan ay magiging bunga ng pagtira ng Holy Spirit sa atin. Kaya nga sabi niya, naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Kung wala kang pananalig sa healing, hindi ka talaga gagaling. Kung wala kang pananalig sa kasaganahan, hindi ka talaga sasagana. No? At kung wala kang pananalig sa mga gawa ng Espiritu ng Diyos, walang mangyayari sa buhay mo talaga. No? Kaya nga sabi niya, naway manahan si Kristo sa iyong puso sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat. Gusto niya, rooted si Lord sa atin. Na andun yung lumalim tayo sa Panginoon, na nandun yung hindi ka na mababaw. Alam niyo mga kapatid, kapag bumagyo, lahat ng mga bababawang ugat, matatangay yan. No? Pero yung mga puno na ang lalalim ng ugat, ang titibay, alam niyo, yung mga nyug, 90 degrees ito Pero hindi pa rin matanggal ng bagyo Bakit? Malalim ang ugat. At ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Ito ang prayer ng Holy Spirit sa atin na ano man ang mangyari, nakatayo ka pa rin. No? Kaya nga sabi niya, naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig. Take note po rito yung word na pag-ibig. May mga tao po eksperto sa sugit May mga tao na eksperto sa galit. May mga tao na eksperto sa kakulangan ng pasensya. No? Pero
ang gusto po ng Holy Spirit, tayo po yung mag-ugat at maging matatag sa pag-ibig. Bakit kasi? Kapag andun ang pag-ibig, hindi ka magpapanik sa mga bad news. Bakit kasi? Alam mo na kasama mo ang Panginoon. At ano man ang mangyari, hindi ka niya pabayaan. Sabi niya, sasamahan kita hanggang sa dulo ng mundo. No? Till the end of the earth, sabi niya ganun. Till the end of the world. No? Till the end of time. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Sabi nga niya, paano kita kakalimutan? Sinulat kita sa palad ko. No? Ikaw ang apple of the eye ng Panginoon. Ikaw ang pinakasentro ng buhay niya. At kaya nga, sabi niya ganun, gusto niya maging matatag tayo sa pag-ibig. Na minsan gusto mo nang mag-sway, gusto mo nang bumaling sa pikon, sa inis, sa sama ng loob. Pero hindi. Matatag ka sa pag-ibig. No? Kaya nga, sabi niya, maunawaan ninyo. So, mind naman. Sabi niya, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Ngayon, dito po sa translation, dito sa verse 18, dito po sa Magandang Balita Bible, mababaw. Napakababaw. Kasi dun sa ibang translation, sabi niya, that you may know what is the depth and height and breadth and length. Apat yun. Yung depth, yung lalim niya, yung breadth, yung height, at saka yung... So, apat ito eh. Sabi niya gano'n na maunawaan ninyo kung gaano kalalim ang pag-ibig ni Kristo. No? Gaano kalalim ang pag-ibig, kung gaano kahaba, gaano taas ang pag-ibig ni Kristo. So, apat na dimension po yun eh. Sabi niya, na apat na sukat yun. Na gusto ng Diyos na maunawaan natin kung gaano kalalim ang pag-ibig ni Kristo. Ma-achieve mo ba ng isang lifetime yun? Hindi ko po alam. Pero ito po ang gusto ng Espiritu ng Diyos sa atin, na naintindihan mo kung gaano kalalim, kung gaano kahaba, kung gaano kataas, at kung gaano kalawak ang pag-ibig ni Kristo. Ngayon, dito po sa verse 19, meron pong kakaiba rito. Dahil sabi niya, at naway makilala ninyo, ayun na naman yung word na makilala. Somehow, ito po yung gusto ng Diyos na lumalim tayo, na lumago tayo. Sabi nga ni Pablo that I may know Him. Ito yung pinaka-desire ni Pablo, that I may know Him. Na makilala ko pa siya. Ang dami na niyang hirap na dinaanan. No? Ang dami ng himala na nangyari sa kanya. Pero ang isang desire niya, alam niyo, hindi siya humingi ng sports car, hindi siya humingi ng bisikleta, hindi siya humingi ng kung ano man. Ang hiningi niya, no, na gusto ko pang makilala ang tagapagligtas ko. Kaya ito po, nung sabi niya na maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Dito sa Magandang Balita Bible, yun lang ang yung term na ginamit niya. Pero sa ibang translation, sabi niya, gusto kong malaman ninyo kung gaano kahaba, kalalim, kalawak, no? Kataas ang pag-ibig ni Kristo at maunawaan kasama ng mga hinirang. No, gusto niya lahat tayo na alam natin yung kadakilaan, yung greatness ng pag-ibig ni Jesus. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito. Hindi nga masukat eh, pero gusto ng Diyos alam natin. Meron tayong comprehension, meron tayong pagkaunawa, may pagkaalam. Saan? Doon sa hindi masukat na pag-ibig ni Jesus. Na ito upang, why? Bakit? Bakit gusto niyang malaman natin ang pag-ibig ng Panginoon? Kasi nakalagay po rito, upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Alam niyo dito sa ibang translation, hanap po ako dito sa ESV translation, ang sabi niya ganun, that you may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the height, and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge. Na malaman natin, maunawaan natin ang hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. Tapos sabi niya ganito, ito po yung kakaiba na parang nung nabasa ko to at patuloy kong binabasa, bigla ko napaisip. Bakit? Kasi sabi niya, that you may be filled with all the fullness of God. Wow! Gaano ba kalaki ang Diyos? Gaano ba kahaba ang kapangyarihan niya? Gaano ba kalalim ang kapangyarihan niya? Gaano ba kalawak ang kapangyarihan niya? Gaano ba kataas ang kapangyarihan niya?
Sino ba ang Diyos? Gaano siya kalaki? Pero alam nyo, ang desire ng Holy Spirit, ito po ang desire ng Holy Spirit. Ito ang desire ng Ama. Ito ang desire ng Anak. Na magkasya sa atin. Na yung buong kapuspusan, yung fullness, hindi yung partial lang kundi yung fullness ng Diyos, ay magkasya sa atin. Maging sisidlan tayo ng Diyos. Kaya ba ng Espiritu ng tao yun? Kaya ng Espiritu ng isang born again na tao na mag-contain ng fullness, hindi kapiranggot, kundi yung fullness ng Diyos ay titira sa atin. Kaya. Ito po ang hinihiling, ito yung desire ng Holy Spirit. Kaya nga, kung maintindihan po ito ng isang tao, lalago siya. No? Hindi mapapako ang isip niya doon sa pagkain, tubig, damit, yung puro material na bagay kasi nandito ka sa material na mundo. Lalagpasan mo yun. Mag-iisip ka. At ito po ang kaisipan ng Espiritu ng Diyos. Sabi niya gano'n, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled. Kailan? Ngayon na. Ngayon, hindi yung pagpatay ka na. Hindi yung pag nasa langit ka na. Sabi niya, that you may be filled. Mapuno ka, na gaano kalaking ipupuno sa'yo. Yung buong fullness, yung buong kapuspusan, yung buong laki ng Diyos, ay magkasya sa puso natin. Paano yun? Hirap intindihin, no? Pero ito ang desire ng Diyos sa atin. Meron po akong sermon na narinig noong unang panahon na yung katangian ng espiritu ng tao, no? Hindi born again na tao, kundi yung ordinary yung tao. Na kung maalala niyo po yung yung isang kwento dito sa Biblia na yung taong grasa doon sa Gadara. Ilang demonyo ang nandun sa loob ng puso niya, ng espiritu niya. Na pagdating ng gabi, nasigaw siya. At wala nga daw makakadena sa kanya. Ilang espiritu ang meron sa kanya. Sabi nila, 2,000 demonyo, no? Pero legion ang sabi niya. Kami legion. Ang legion po ay libo-libo. No? Ngayon, yung espiritong yun, parang somehow, isipin niyo po, ang espiritu ng tao ay may kakayanang magkarga ng napakaraming espiritu. Yung espiritu ng taong yun, unbeliever to ay may kakayanan na mag-contain ng libo-libong demonyo. Libo-libong espiritu. At yun nga, 2,000 yung namatay. Pero I don't believe na 2,000 lang yun Pero somehow, ang espiritu ng tao ay may kakayanang mag-contain ng mga espiritu. At kung yung unbeliever na espiritu, yung espiritu na hindi nakatira ang Holy Spirit, yung espiritu na unbeliever, yung espiritu ng unbeliever, yung espiritu na malayo sa Diyos ay may kakayanang mag-contain ng libo-libong espiritu. Ano pa kaya ang mangyayari kung ang isang born again na espiritu, no? Ano ang kayang contain ito? Ayon po rito sa Biblia, kaya niyang i-contain ang buong Diyos. Hindi ko po alam kung anong magandang term na gagamitin ko pa. Pero sabi niya gano'n, ito kasi ang desire ng Panginoon sa atin. Ito ang desire ng Holy Spirit. Kaya nga sabi niya gano'n, hindi kayo taga rito sa mundo. Huwag kayong napapako dito sa mundo. Sabi niya, humiwalay kayo sa sanlibutan. No? Kaya nga sabi niya, every day aawit ka ng papuri sa Diyos. At sa pag-awit mo sa papuri sa Panginoon, sa everyday na pag-awit mo ng mga salmo, mga himno, alam niyo, doon sa bibig na yun, lalabas yung direksyon ng Panginoon. Magtataka ka, may interpret mo no? Na kung may problema darating, kung may trahedyang darating, kung anong plano ng kaaway, alam niyo yung mga hula-hula, yung naghuhula sa kamay, sa baraha, kung saan. Ang Diyos po, hindi niya kailangan ng baraha o kaya ng karakrus, yung coin para sabihin sa iyo ang future mo. Hindi na. Yung sa salita mo lang, sa pagpupuri mo lang. Minsan, maintindihan mo yung tongues mo. No? At ini-encourage nga tayo ng Diyos na maintindihan natin yan. Kumbaga, tagal-tagal mo na nagtatangs, hindi mo naintindihan tongues mo, hindi mo naman maintindihan lahat. Pero, ang sabi niya, manalangin ka, ini-encourage tayo ng Holy Spirit na ipanalangin na maintindihan natin yan. At alam niyo mga kapatid, sa everyday na pagpupuri, sa everyday na pagtatangs, kung hihilingin natin ito, kung susunod lang tayo sa gusto ng Holy Spirit, dahil gusto niya na ma-interpret natin, darating ang time, maintindihan mo yan. Hindi po translation yun.
no, ng tongues mo. Iba po yun, kundi interpretation. Minsan, merong habang nagsasalita ka sa tongues, nagtatongues ka, magiging Tagalog yan. At minsan naman, maintindihan mo, kahit na tongues yan, alam mo kung ano sinasabi. At kakapuri mo, kaka-worship mo sa Panginoon, kakaawit mo, everyday to, hindi yung paminsan-minsan lang. Lalabas yung interpretation at magaguide niya tayo. Dahil ayaw ng Diyos kahit kailan na bulag tayo sa future. No? Hindi gusto ng Holy Spirit na bulag tayo sa mga mangyayari. Kasi sabi niya ganoon, walang gagawin o walang pahintulutan si Yahweh nang hindi muna niya ipapaalam sa kanyang mga lingkod, mga propeta. At in a sense, no, propeta rin tayo. Bakit? Tayo ang sinasabihan niya ng sasabihin sa mga tao. Kaya nga sabi niya, humayo kayo at ipangaral niyo. Sabihin niyo sa mga tao yung pinapasabi ko. No, ano po yun? Isang function po yun ng propeta. Okay, so sabi niya ganoon, naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. At yung verse 20 ang isa sa pinaka magandang verse dito sa Biblia. Sabi niya, sa Diyos na makagagawa ng higit pa. Wow. Sa Diyos na kaya niya kung ano man ang kailangan mo. Sabi niya gano'n, no? Kung ano man yung gusto mo. Nakalagay po rito, sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa lahat. Higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin. Kaya mong isipin, mas kaya ng Diyos. Mas higit pa ang kaya ng Diyos. Kaya mong hilingin, mas higit pa ang kaya ng Diyos na gawin dyan. Kaya sa madaling salita po, sinasabi niya rito, no? Alam niyo po ba yung kuryente? Sasabihin natin yung kuryente, yung halimbawa nag-switch kang ganyan, sisindi yung ilaw. Sa atin, biglaan. Pero alam niyo ba, sa electronics, may delay yan. Once na pinadaloy mo na yung kuryente sa isang switch, bago makarating sa ilaw, may delay. At yun po yung speed ng electricity. May delay pa rin yan, no? At ito po yung isa naman, yung halimbawa sabihin natin yung araw, yung liwanag ng araw, yung light na galing sa araw. Alam niyo po ba, sabi ng science yung araw, yung liwanag niya na doon sa kanya, doon sa araw, bago makarating ng mundo o bago makarating ng earth, 8 minuto. Yung liwanag niya ron, bago makarating ng earth, 8 minutes pa. Bakit? May delay Kaya pag tinuro mo yung araw, ayun yung araw, wala na doon yung araw. Bakit? Kasi nandun na sa kabila. Umandar na siya. Late na. 8 minutes bago makarating dito yung liwanag. Bakit? Kasi may delay pa rin. Pero ito po dito po sa Biblia, gaano ba kabilis ang pagkilos ng Diyos? Ayaw po sa sinasabi rito ng salita ng Diyos, ang speed niya ay speed ng thought. No? Isipin mo pa lang, andun na. Ganun kabilis ang takbo ng mga anghel. No? Sa spirit world, ganun. Speed ng isip. Basta may isip mo, andun na. At sabi niya rito, sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa sa lahat ng maaari nating hilingin at isipin. Mga kapatid, kung a-analyze natin to sobrang tagal. Bakit? Kasi sabi niya, sa Diyos na makagawa ng higit na maaari nating hilingin o isipin. Kaya mong isipin, kaya ng Diyos yan. Higit pa. Kaya mong hilingin, kaya ng Diyos yan. Higit pa. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya nga, kung hindi mataas ang volume o yung level ng power ng Diyos na nagahari sa atin, hindi kanya mapagharian No, masyadong limitado No, kumbaga hindi kanya matulak na mag-pray. Hindi kanya matulak na magbigay. Magiging limitado talaga ang level ng power ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi niya gano'n, sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kapangyarihan niya, sa kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin sa kanyang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Period. Ang haba. Isang sentence lang ito. Sabi niya, sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Wala pang period doon. No?
Tapos sabi niya, sumakanya ang kapurihan sa pamagitan ng Iglesia ni Kristo Jesus magpakailanman. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, ang Diyos po hindi nakatira sa maliliit ng pangarap. Kasi ang sinasabi niya, kung kaya mong hilingin, kaya ng Diyos yan. Higit pa. Kung kaya mong isipin, kaya ng Diyos yan. Higit pa. Sa madaling salita, ang pangarap mo dapat sky's the limit. No? Higit pa. Kung kaya mong pangarapin, higit pa ang kaya ng Diyos. Kung kaya mong hilingin, higit pa ang kaya ng Diyos. Pero mangyayari lang yan kapag naunawaan natin ang kalooban niya. Kaya nga, ang gusto po ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ng pag-uugat at pag-ibig. No? Magkaroon tayo ng pag-uugat, maging malalim sa pag-ibig at alam ang kalooban niya. Ito yung time na hindi pwedeng pulubi tayo sa tatlong bagay na ito. Yung kalooban niya, yung pag-ibig, at yung maging yung malalim sa Kanya. Dapat andun po yung lalim natin. Amen. Ay, hallelujah. Masyado pong itong prayer na to, itong nakaraang prayer niya doon sa Colosas at itong prayer niya dito sa Ephesians chapter 1 at dito sa chapter 3. Alam niyo mga kapatid, nasa 30 minutes lang ako eh. Yun lang yung time limit ko. Paano ko ipapaliwanag itong paano ko ipapaliwanag ito? Isang verse pa lang eh. Ang dami ng pwede mong sabihin, lalo na dito sa verse 20. Kung kaya mong isipin, masigit na kaya ng Diyos. Kung kaya mong hilingin, masigit na kaya ng Diyos. Paano nga? No? Nalilimitahan tayo dahil sa kakulangan natin, sa kaalaman. Nalilimitahan tayo dahil sa kakulangan ng pag-uugat natin, yung pagiging malalim, at nalilimitahan tayo sa pagiging nakatayo o nakaugat sa pag-ibig. Ito po yung isang sinasabi niya na, sabi ko nga, kulang ang 30 minutes. Kaya itutuloy po natin ito sa susunod. Pakinggan niyo po paulit-ulit ito. At ito po ay, kung prayer ni Pablo sa atin, pwede natin gamitin prayer para sa sarili natin at hindi lang sa ating kundi sa mga mahal natin sa buhay. Papalitan nyo lang yan na i-demo ko na po ito, na ituro ko na po ito nung nakaraan, at dapat po ito every day. Dahil ito po ang prayer ng Holy Spirit. Ito ang gusto ng prayer. Ito po ang gusto ng Holy Spirit sa atin. At nawa matupad hindi po mabigo ang Espiritu ng Diyos sa plano, sa pangarap niya sa ating ito. Lord, tinataas ko sa iyo mga tao. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Turuan mo kami, Panginoon, malaman kung gaano kalalim, kung gaano kahaba, kung gaano kalawak, at kung gaano kataas ang pag-ibig na to. Naway mapuspos kami ng buong kapuspusan mo at tumira ang Espiritu ng Diyos, yung fullness ng Diyos sa amin. Itong kahilingan ko, Ama, na nabuksan mo ang aming isip na maging matatag kami, malalim at nag-uugat kami sa pag-ibig, na malaman namin ang buong kalooban mo. Lalo na ngayon, Panginoon, sa mga panahong ito. Sa iyo, Panginoon, kapurihan ngayon, magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, okay po. Sa susunod, itutuloy po natin ito. Magandang hapon po sa inyong lahat.